Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lacan, taong 1962. Mindanao. Panaginip ang nagdala sa akin sa isang mapanganib na lugar at doon ko rin pala matutuklasan ang isang kasagutan sa matagal ko ng katanungan. Kuya! Kuya! Gising! Binabangungot ka na naman! Gina! Ay, naku. Salamat ginising mo ako. Yung matandang babae. Naku, nakapakita na naman sa panaginip ko. Yun po ba yung sinasabi niyong matandang babae na palaging nakataligot tuwing kakausapin kayo sa panaginip? Ano naman po ba yung sinabi niya sa inyo? Naku, kailangan ko raw puntahan ng lugar na tinuturo niya sa akin. Alam niyang isa akong antingero eh. Ay, may anting-anting daw sa lugar na yun na kayang magpagaling ng sakit. Kuya, baka naman po masamang nilalang ang babaeng yon at inuutulan po kayo. Hindi. Alam ko na hindi siya masamang tao. Ay, napapanaginipan ko ang anting-anting din eh. Isa tong bato na kulay itim. Kung ganun po, paano naman po matutuntun ng lugar na yon? Ay, ilang linggo ko na rin tong napanaginipan eh. At nag-iiwan siya ng marka sa bawat madaraanan ko. Ganito, sumama ka sa akin bukas ha. Lalakbayin natin ang lugar na yon. Sige po. Hindi naman po ako pwedeng magpaiwan dahil wala po akong makakasama dito. Sige, ang lugar na pupuntahan natin ay tinatawag na Cabanwa. At isang tribo ang mga nakatira ron. Cabanwa? Saang parte ng Pilipinas po iyon matatagpuan? Hindi ko rin alam, Jeannie. Pero kailangan, madaling araw pa lang umalis na tayo para magsimulang maglakbay. Halos gabi-gabi, hindi ako pinapatahimik ng matandang babae na madalas kong mapanaginipan. Nang gabing yun, hinanda ko na ang mga kagamitan na pwede naming madala ni Gina. Lalong-lalo na ang mga anting-anting ko. Namana ko ang aking pagiging antingero. 20 anyos pa lang ako nang magsimulang makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Kagaya ng pagkasabik sa mga anting-anting na may kakaibang kapangyarihan o mahika. Umalis kami ni Gina. Madaling araw pa lang at napadpad nga kami sa isang lugar kung saan halos lahat ng mga tao roon ay ayaw sa mga dayo. Isang matandang lalaki ang humarap mula sa amin. Hoy! Mahigpit namin ipinagbabawal ang mga dayo sa lugar na ito. Kaya kung ako sa'yo, umalis na kayo ng bulinggit na kasama mo. Teka po. Hindi po kami nandito para manggulo. May sadya lang po talaga kami rito. At ano naman ang pinag-iinteresan mo dito sa lugar namin, Aber? Ang isang itim na bato. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yon, ha? Isa sa palaging sinasabi ng matandang babae sa akin sa panaginip ko. Nang batong yun ay maaaring makapagpagaling ng mga taong may sakit. Isa po akong antingero. Kaya gawain ko ang mag-ipon ng mga kakaibang bagay na may mahika. Teka, hindi ba sinabi sa'yo ng matandang babae na yon na kaming mga tribo ng Kalingamat ay hindi tumatanggap ng dayo? Kung ayaw ninyong mapahamak, umalis na kayo ngayon din! Bakit naman po kami mapapahamak? Kung gusto nyo, papakitaan ko kayo ng pruweba na tunay akong antingero. Dala ko ang mga anting-anting ko rito. Aba, hindi na kailangan. Basta umalis na kayo! Teka, nananakit po ba kayo ng mga tao? Hindi, Iha. Sadyang ayaw lang namin sa mga dayo. Lalo na kung ang sadya ay ang itim na bato.
Maya-maya pa, mayroong lumabas na matandang babae doon sa kubo at taas-baba ang tingin niya sa amin. Bigla naman siyang ngumiti at nakita namin na wala na itong mga ngipin. Dahil na rin siguro sa kanyang edad. Lahat ng mga tao doon, malagkit ang tingin sa amin. Kakaiba din ang kanilang saplot. Pero hindi ko na yun pinuna dahil mataas ang respeto ko sa mga ganoong tribo. Hayaan mo sila, Datu Maugat. Kung wala naman silang masamang intensyon sa itim na bato, bakit hindi mo ipakita sa kanila? Ona, hindi tayo pwede magtiwala sa kanila. Isa sa patakaran namin sa lugar na ito na kung sino mang dayo ang makakarating dito at gustong manatili ay kailangan na labanan ang aming datu. At ang datong tinutukoy ko ay siya. Teka, hindi po ako nakikipaglaban sa matatanda. Sige, kung talagang mapilit kayo na dumito sa amin, labanan mo ko at wag na wag mong mamalitin ang kakayahan ko. Kaya ako naging dato dahil malakas ako. At may papangako mo po ba sa amin na kung matalo nga kita, ipapakita mo ang itim na bato? Oo, ipapakita niya sa'yo. Yon ay kapag mapatumba mo ang pinuno namin. Walang patalim na gagamitin, kundi purong lakas lang. Sige, payag ako na labanan ng inyong dato. Ang lakas naman ng loob mo para hamunin ako. Pumwesto siya para sumugod sa akin. Inilapag ko muna ang dala kong bag sa lupa. Habang sumisigaw ang kanyang mga katribo, napatumbahin ako. Sakto naman na wala akong suot na anting-anting dahil itinago ko iyon sa loob ng bag ko. Pagkasugod niya, inilagan ko lang siya ng inilagan. Alam ko rin naman na hindi magtatagal ang laban at hihingalin siya. Pero mukhang nagkamali ako. Mas lalo pa siya naging agresibo na masaktan ako at inatake niya ako mula sa aking likuran. Isang malakas na sipa at suntok ang sabay niyang ginawa sa akin. Ilang metro akong tumalsik mula sa pwesto niya. Kuya, okay lang po ba kayo? Ayos lang ako. Grabe ang lakas niya. Pero alam ko, kakayanin ko siya. Ha? Isuot pa po kaya ang anting-anting? Nasa ganun hindi kayo gaanong makaramdam ng sakit. Hindi pwede, Gina. Kailangan ko siyang labanan ng patas. Abay, simpleng sipa at suntok lang yun, iho. Pero mukhang napuruhan kita ng gusto, ah. Alam ko na hindi normal na lakas ang ginagawa mo para malabanan ako. Pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Kailangan ko ng batong yun para makatulong ako sa ibang tao. Kung hindi mo kayang labanan ang datu namin, umalis ka na lang dahil baka mapatay ka niya. Sobra akong nadismaya sa'yo. Hindi! Lalabanan ko siya at tatalunin ko ang dato ninyo! Ah! Tumalon ako at mabilis na inatake ang dato. Pinaulanan ko siya ng suntok. Pero nagagawa niya itong ilagan. Tinadyakan ko ang kanyang paa. Kaya muntik na siyang matumba. Sinamantala ko ang pagkakataon at pinatamaan ko rin ng suntok ang kanyang dibdib. Napaatras ito at napasandal sa kubo. Hindi ko siya tinigilan sa pag-atake hanggang sa dumugo ang nguso at ilong ito sa mga suntok ko. Tama na! Sumusuko na ako! Ikaw na ang nanalo! Ngayon, pwede na kayong tumuloy dito sa lugar namin. Bibigyan ko kayo ng isang kubo na siyang matutuluyan ninyo. Kuya, ang galing niyo naman po. Kakaiba ka po talaga. Basta may gusto kang gawin, hindi ka sumusuko. Alam mo, bilib ako sa kakayahan mo, iyo. Pero sa ngayon, hindi ko pa pwedeng ipakita sa iyo ang itim na bato.
Hayaan ko muna kayong tumagal dito kahit ilang araw lang. Tsaka kita dadalhin sa pinagtataguan namin ng bato. Opo. Sige po. Maraming salamat po. Pasensya na rin po kayo ha. Makinig kayong lahat. Huwag na huwag ninyong gagalawin o pagtatangkaan ng mga dayo. Dahil sa oras na malaman kong may ginawa kayo, magbabayad kayong lahat sa akin. O Dato, hindi naman pwede na hahayaan nyo na lang silang dumito sa atin. Alam mo naman na maaari silang mapahamak. Huwag kang mag-alala. Hindi sila mapapahamak lalo na kapag sinunod ninyo ako. Isa ka sa pinagkakatiwalaan ko, Julio, ha? Kaya alam ko na maiintindihan mo rin ako balang araw. Yes, sige po. Kung sa tingin ninyo'y tama itong ginagawa ninyo, susuportahan ko na lamang po kayo. Maliit pero malinis na kubo ang aming tinuluyan sa lugar ng mga kabanwa. Inalagaan nila kami at binigyan ng makakain. Pagsapit naman ng gabi, lumabas pa kami sa kubo upang malanghap ang masarap na hangin. Sobrang lamig ng paligid dahil maraming matataas na kahoy at puno. Hi, kuya! Ang sarap ng buhay nila dito. Ano? Malayo sa may iingay na sasakyan tapos tahimik pa. Oo nga eh. Kasi nasa bundok tayo. Nakakatakot din umakyat dito, no? Kuya, bakit hindi mo sinusuot ngayon yung 3 anting-anting mo? Wala lang. Sa tingin ko kasi, hindi ko naman kailangan ng mga yun dito. Saan kaya natin mahahanap ang anting-anting na pangotra sa mga aswang? Yan ang hindi ko pa alam. Pero balang araw, darating din yun sa atin. Sapat na muna ngayon yung 3 anting-anting. May panlaban tayo sa sakit. Proteksyon para hindi masugatan at saka pantaboy sa mga masasamang nilalang. Magiging 4 na rin yun kapag binigay nila sa atin ang bato. Sa tingin mo ba, kuya, ibibigay talaga nila? Oo. Mukhang may isang salita naman yung Dato. Pero bago raw yun, kailangang mangonsulta muna siya sa kanyang mga katribo. Hoy, kuya! Tingnan mo yun, oh! May naglalakad. Saan? Ayun, oh! Parang babaeng nakahubot-hubad eh. Tara, lapitan natin at tulungan. Nang malapitan namin ang babae, sandali lang itong napatingin sa akin at bigla itong natumba. Dinala ko siya sa kubo namin at binalutan ng kumot. Maya-maya pa, nagising siya at napaungol habang nakahawak sa ulo niya. Uy, ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. Sige na, kailangan ko na umalis. Uy, teka. Hindi ka ba lang ba magpapasalamat sa akin? Nakita ka kaya namin na hubot-hubad? Teka, hindi ka ba ginalaw ng mga lalaki doon? Hindi naman. Ano kasi, ayos lang ako. Kailangan ko nang umalis bago pa malaman ng iba kong katribo na nandito ako sa kubo ninyo. Saan po ba kayo galing, ate? Ano po palang pangalan ninyo? Ako si Pia. May pinuntahan lang ako kanina. Naligo pala ako sa ilog kaya lang nawala yung mga damit ko eh. Pinagtripan ata ako ng mga kasama ko. Ganun ba? Naku, sa susunod huwag ka nang sumama sa kanila. Para hindi ka magbukang ewan na naglalakad ng walang damit. Oo. Salamat. Alis na ako. Siya nga pala. Huwag na lang kayong lalabas kapag sumapit ng dilim, ha? Baka kasi makakita kayo ng kung ano-anong mga hayop dyan eh. Tandaan nyo, nasa kabundukan ng lugar na ito. Kaya maraming mababangis na hayop. Dinala niya ang kumot namin. Tsaka nagmadaling umalis na kubo. Pagkalipas pa ng ilang araw, dinala kami ni Dato maugat sa itim na bato. Napamangha ako nang makita yun. Kulay itim ito
Ngunit kumikinang sa ganda. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang batong gustong ipakuha sa akin ng babaylan sa panaginip. Hanggang ngayon, isang katanungan pa rin sa aking isipan kung sinong matandang babae na nagpapakita sa iyo eh. Naku, hindi ko rin po siya kilala. Palagi lang siyang nakatalikod kapag kinakausap niya ako sa panaginip eh. Gusto niyang pumunta ako sa baryong ito para makuha ang bato at tulungan ko raw ang mga tao dito. Ganon ba? Ang bagay na yan ay tinatawag na bato ng kaluluwa. At tama ka nga, nagpapagaling nga yan ng mga sugat. Pero kaya rin itong alisin ang sumpa sa isang tao. Sumpa? Kagaya po ng anong sumpa? Ang sumpa ng pagkaswang. Pagkaswang? Kung ganun, pwede ko na bang makuha ang bato ng kaluluwa? Teka, kung ipapangako mo na tutulungan mo kaming lahat. Oo. Handa po akong tumulong. Sabot ng aking makakaya. Isang grupo ng tribo ang biglang dumating sa ilalim ng kuweba ng mga oras na yun. Lahat sila ay galit na galit nang makitang hawak ko ang bato ng kaluluwa. Isa na rin si Julio, ang taong pinagkakatiwalaan ni Datu Maugat. Ang batong yan ay para sa ating angkan. Kaya hindi mo dapat ipamigay yan ng ganun-ganun na lang, Dato. Haba, mas marunong ka pa ba kaysa sa akin, Julio? Siya ang ating dato. Ginagawa niya lang ito para sa kabutihan nating lahat. Hindi kami papayag. Tayo ang dapat na nag-aalaga sa batong yan. At hindi ang mga dayo. Mangako sila sa atin na tutulungan nila tayo. Aba, hindi ba't nangako rin naman ang unang tao na gustong kumuha niya noon? Ano nangyari? Kung hindi pa po namin siya inabol noon, naitakas na niya ang bato. Iba naman ang taong yon. At iba rin siya. Nakita kong binunot ni Julio ang kanyang espada at bigla siyang lumapit sa akin. At saka itinutok yun sa liig ko. Nabitawan ko ang bato at sinulon naman yon ni Julio. Mahigpit niyang hinawakan yon at galit na tumingin sa kanilang dato. Mataas ang respeto ko sa iyo bilang isang dato. Pero kung ibibigay ninyo ang bagay nito sa kanya, mas mabuti pang ako na lang ang mag-aalaga nito. Manahimik ka! Hindi ikaw ang nakatadhana, Julio! Hindi mo matutulungan ang tribo natin! Darating ang tamang tao na makakatulong sa atin. Pero alam ko na hindi siya yon! At paano mo naman nasabi na hindi siya? Marami sa atin ang gustong makalaya sa sumpa. Hindi ka kasali sa sumpa! At kami lang na mga isinumpa ang dapat na mag-usap tungkol dito. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Juana! Sige! Kung ayaw mong ibigay sa kanya ang bato, ayos lang naman. Akin na yan! Ibabalik natin sa sagradong lalagyan ito. Ay, mabuti naman po kung gano'n. Inabot niya ang bato kay Datu Maugat. Kaya binalik naman ito ng matanda sa kinalalagyan nito. Ng mga oras na yon, biglang humarap sa akin si Julio at hinanda ang kanyang espada. Umamba siyang itatarak niya yon sa aking tiyan. Naramdaman kong may humila sa akin ng sandaling yon at walang iba kundi si Pia. Hoy, teka! Tumigil ka, Julio! Wala kang karapatang manakit ng dayo. Lalo na at nasa harap ka ng ating dato. Ha, Pia, nabibighani ka ba sa dayo, ha? Kaya kaganyan na lang kung mag-alala sa kanya. Hoy, Julio! Tumigil ka na nga! Tinangka mong patayin sila kan? Bakit, ha? Dahil ang lalaking ito ang posibleng maging dahilan ng pagkawasak ng ating tribo. Dato, buong buhay ko, gusto kong maprotektahan at ilayo sa kapahabakan ng tribo natin. Pero kung hahayaan niyo pong manatili ang magkapatid na yan, talagang mapipilitan na lang ako na umalis sa lugar na ito.
naman. Isa kang tapat na naninilbihan sa ating dato. Hindi ka pwedeng umalis ng tribo natin. Dahil sa bagay na hindi mapagkasunduan? Ay, kailangan ka ng tribo, Julio. Kung ganon, mamili na lang kayo. Papaalisin ninyo ang mga dayo o ako ang aalis? Alam ko nahirapan ang dato na magdesisyon ng mga oras na yon. Hinayaan ko muna siyang ibalik sa lalagyan ng anting-anting. Pagkaalis ni Julio, humingi ng tawad sa akin ang dato. Hindi raw nito maibigay ang anting-anting hanggat mayroon sa tribo niyang hindi pumapayag. Alam mo, tama si Julio. Mahalaga sa amin ng bato. Kaya mahirap para sa kanya ang ibigay ito sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Hindi ho kaya magkagulo lang kami kung manatili pa kami rito? Ang dato na ang bahala na kumausap sa kanya, Lakan. Tsaka, wala naman kayong ginagawang masama. Kaya pwedeng dumito na muna kayo hanggang sa madala ninyo pabalik ang bato. Pasensya ka na kay Julio Ganyan talaga ang ugali niyan eh. May kumusta ka pala? Hindi ka ba natamaan ng espada niya? Ay, hindi. Nakailag ako. Ang sama talaga ng ugali ng lalaking yun. Hoy, Gina. Huwag ka magsalita ng ganyan. Tsaka bata ka pa, no? Di ka pwedeng magsalita kapag nag-uusap ang mga matatanda. Tandaan mo yan, ha? Pasensya na po, kuya. Bumalik na kami sa kubo. Pagsapit ng dilim, napansin kong binabalot na mga taga-tribo ang kanilang katawan sa dahon ng saging. Pareho kami ng kapatid kong nagtataka sa ginagawa nila. Siguro nilalamig sila, no? Kaya tinatakpan nila ng saging ang kanilang katawan. Hindi naman po matatanggal ng dahon ng saging ng lamig eh. Lalo na malakas ang ihip ng hangin dito. Oo nga eh. Ay nako. Pumasok na nga lang tayo sa kubo. Uy, si Ate Pia Papunta siya dito. Lakan. Anong ginagawa niyo dito sa labas ng ganitong oras? Pumasok na kayo. Oo. Papasok na rin sana kami kaso dumating ka eh. Hindi ba sinabihan ko na kayo? Kapag gabi, huwag na kayong lumalabas ng kubo. Mamaya mapano pa kayo rito eh. Lalo na yung kapatid mo. Bakit naman? May nakakatakot bang nagaganap kapag sumasapit ang dilim dito? Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, nasa bundok tayo. Hindi natin alam. Baka may dumating na mabangis na hayop at sumugod dito. Si kuya po kasi matigas ang ulo. Uy, ano ba? Ikaw naman yung may gustong lumabas eh. Doon na kayo sa loob mag-usap, okay? Uy, sige. Ikaw din ha. Babalik ka na dun sa kubo ninyo. Tumango naman siya sa akin. Kaya bumalik na kami ni Gina sa kubo. Saktong pagkapasok namin, may narinig kaming malakas na ululong ng mga aso. Mayroon ding tunog ng baboy at tunog ng mga malalaking ibon. Nagkatinginan kami ni Gina. Balak ko sanang buksan ang bintana para sumilip. Pero pinigilan niya ako. Uy, teka kuya, wag po. Wag, baka yun po yung tinutukoy ni Ate Pia. Na may mababangis na hayop. Huwag kang mag-alala. Nandito naman tayo sa loob ng bahay. Titignan lang natin. Paano kung nakita nila tayo? Hindi yan. Sige na. Buksan natin to ha. Para makita natin ang nangyayari sa labas. Sigurado ka po ba? Ay, ikaw po bahala kung yun yung gusto mo. Kaya mo naman po makipaglaban sa mababangis na hayop eh. Yan Tignan mo. May mga aso, baboy at ibon sa labas. Teka, parang ang dami naman nila. Parang nagkakagulo sila.
bigla-bigla silang dumating? Saan naman po sila galing? Naku, hindi ko rin alam. Pero mapupulang mga mata nila. Teka, hindi kaya aswang ang mga yan? Aswang po! Hindi po ba aswang din ang pumatay sa mga magulang natin? Oo eh. Pero kung mga aswang nga sila, naku, dapat maamoy nila tayo. Ay naku, sana lang hindi totoo ang hinala kong may aswang sa baring ito. Mabuti pa. Samahan mo kung pupunta na sa pinagtataguan nila sa bato, ha? Ano naman po gagawin natin doon? Para lang malaman natin na walang gumalaw doon o kumuha. Sige po, kuya. Teka, kukuha lang ako ng isang ating-ating. Yung pantaboy ng masasamang nilalang. Nagmadali kaming puntahan ng kuweba kung saan nakatago ang bato. Nang makarating kami sa kuweba, hindi ko inaasahan na mayroong nag-aabang sa amin. Isang malakas na nilalang. May pakpak at kulay itim ang balat. Nagawa niya akong kalbutin. Hindi ko napaghandaan ang pagpapakita niya. Mas kasi Gina ay nagawa nitong saktan. Hindi ko lalong inasahan na may isa pang nilalang ang darating. Bigla nitong sinalakay ang unang nilalang na nanakit sa amin. Gina! Lumawag ka riyan! Aray ko, kuya! Aray ko, ang sakit po ng likod ko! Grabe, hindi nga ako nagkamali. Totoo nga may aswang sa baryang to. At kaya sila nandito para makuha ang itim na bato. Pero, bakit sila naglalaban? Kung pareho silang aswang? Hindi ko rin alam. Siguro dahil pinag-aagawan nila ang bato. Kuya, umalis na po tayo dito! Hindi pwede. Gina, kailangan natin masigurado na ligtas ang bato. Ang pinagtataka ko lang, may suot akong anting-anting para pangtaboy ng masasamang nilalang. Pero bakit hindi sila natatakot na lumapit dito? Baka naman po meron silang pangontra sa anting-anting ninyo. Naku, hindi ito maaari. Kailangan ko magsagawa ng ritual. Nang sa ganun, bumalik sa kanilang tunay na anyong mga aswang na yan. Lumuhod ako at nagsambit ng ritual. Nakita ko ang pagwawala ng mga aswang. Ngunit nagawa pang tumakas ng isa, habang ang isa naman ay naging anyong tao. Hubot-hubad ito at isa siyang babae. Walang iba kundi si Pia, na natatakot at nakatingin sa akin habang nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Tumayo ako at nilapitan siya. Pia, isa kang aswang. Hindi ako masama. Sinubukan ko lang kayong iligtas sa aswang na yun. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Kagaya nila. Sakim ka rin pala sa bato, kaya ka nandito. Hindi. Hindi yung totoo. Hindi lahat ay sakim sa bagay na yan. Ang gusto lang namin ay mawala ang sumpa sa amin. Sumpa? Teka, anong sinasabi mong sumpa? Halos lahat kami sa tribo ay mga aswang. Hindi lahat ay masasama. Meron din mabubuti. Ni-impluwensya lang ng masasama ang iba kaya sila nakakagawa ng kasalanan na hindi dapat. At yun ang manghuli at pumatay ng mga tao. Ang ibig niyo pong sabihin? Lahat ng mga katribo ninyo ay mga aswang? Pero bakit hindi sila natatakot sa anting-anting mo, kuya? Ang alam ko, ang anting-anting na suot mo ay pantaboy ng masasamang nilalang. Kaya hindi kami natataboy dahil hindi kami masama. Ang bato na yan ay may kakayahang magtanggal ng sumpa sa amin. Pero hindi namin ito magamit. Di kung ganun, sa paanong paraan magagamit ang bato para matanggal na yung sumpa ninyo? Yun ay, kailangan namin mahanap ang anak ng liwanag. Siya ang may kakayahan para magamit yan nang sa ganun maalis ang sumpa sa amin. Napaso ang katawan ni Pia dahil sa ginawa kong ritual kanina. Hinubad ko ang aking damit para maitakip yun sa kanyang pribadong katawan. Marami pa siyang binulgar sa amin ng gabing yun. Kaya naisip ko, ang may pakanan ng pagkaaswang nila ay mula sa kanilang datu. Mula raw ito sa lahi ng sinaunang datu
na siyang mga magulang ni na Dato Maugat. Para malaman ko ang katotohanan sa likod ng sekreto ng tribo, nagpanggap akong walang alam sa lahat. Kinaumagahan, pinatawag ako ng Dato sa kanyang silid para kausapin. Lakan, nakuusap ko na si Julio. Kailangan na maingganyo pa namin ang ibang katribo namin para pumayag na ibigay sa iyo ang bato. Dato, ano po ba talaga ang dahilan kung bakit ayaw nilang ibigay sa akin ang bato? Kayong hindi niyo naman pala mapapakinabangan yun. Hindi. Malaki ang pakinabang namin sa anting-anting na yon. Alam mo, marami ka pang hindi alam sa kapaligiran ng aming tribo. Malakas ang kutob ko na malaki ang may tutulong mo sa amin para bumalik ang lahat sa ayos. Teka, tapatin niyo na lang po kasi ako. Ano ba talagang kailangan ninyo sa batong yun? Lakan, alam ko na isa kang antingero. At mahalaga rin sa iyo ang bato dahil dinadagdag mo ito sa iyong mga koleksyon. Pero kailangan muna naming mahanap ang taong tinatawag na anak ng liwanag bago ko yun ibigay. Ano naman pong magagawa ng anak ng liwanag sa bato? Abay, matutulungan niya kaming mapawi ang sumpa sa amin. Sumpa? Dahil ng ano? Ay, ayoko munang ipaalam sa iyo kung anong klaseng sumpa Lakan. Kaya lang kita pinutuloy dito sa amin dahil alam ko na may kakayahan kang protektahan ang iyong sarili. Pero mag-iingat kayo. Kasi may mga tribo talaga na sabik sa laman ng tao. Teka, sinasabi mo ba na aswang ang ilan sa inyong mga katribo? Ganun na nga, Lakan. Nakikiusap ako sa iyo na tulungan mo kaming mahanap ang anak ng liwanag. At pagkatapos nun ibibigay namin sa iyo ng buo ang bato. Kung ganun, sige po, tutulong ako. Sabot na makakaya ko. Matapos ang pag-uusap namin yon, umalis na ako sa silid niya para bumalik sa aming kubo. Saktong nakasalubong ko naman ang matandang babae na madalas kong nakikitang kasama ni Dato Maugat. Hinila niya ako papunta sa loob ng kakahuyan at masinsinang kinausap tungkol sa anting-anting na bato. Hindi mo ba talaga alam ang dahilan kung bakit ka pinapunta ng matandang babae rito? Ang sabi niya lang sa panaginip ko, ang bato nagpapagaling ng mga may sakit. Napilitan akong pumunta rito dahil hindi ako tinitigilan ng matanda Lakan, malaki ang maitutulong mo sa buong tribo. Kung alam mo lang. Sa paanong paraan ako makakatulong? Ang gusto ko lang naman mahanap ang anak ng liwanag. Tsaka makuha yung itim na bato. Ilang ang may tutulong ko sa lahat May tiwala ako sa iyo. Alam kong mabait kang tao at mapagkakatiwalaan kita. Itago mo ito. Isang singsing na kulay ginto. Diyan nang gagaling ang kapangyarihan ng bato. Ano? Teka, bakit naman to binibigay sa akin? Marami sa mga katribo ang nagkaka-interes na makuha ang bato, pero hindi sila nagtatagumpay dahil nasa sagradong lalagyan yon. Ilang beses na rin itong sinubukang nakawin. Kung ganun, bakit hindi nyo itakwil yung mga sumusubok na nakawin yun? Bawat isa sa kanila ay may angking lakas at bilis, kaya mahirap silang hulihin. Sige na, tanggapin mo na ang singsing na ito bilang isang antingero. Alam kong magugustuhan mo rin ito. Isa rin itong makapangyarihan. Napakunot ang noo ko habang pinagmamasdan ng singsing na yun. Nagmadaling umalis ang matandang babae, kaya agad akong bumalik sa kubo. Nadatnan ko si Gina. Walang malay at may sugat sa tagiliran. Kinabahan ako sa mga sandaling yun, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos
nang malaman kong buhay pa ang kapatid ko. Pinasuot ko sa kanya ang anting-anting na proteksyon para sa sugat. At doon siya muli nagkamalay. Uy, Gina! Gina! Ano nangyari sa'yo? Kuya, may dumating dito ng mga aswang. Siniksan po nila ako. Tapos, nilagyan ng sugat sa tagiliran ko para uminom ng dugo. Ano? Teka, makikilala mo ba kung sino ang gumawa nito sa'yo? Hindi po. Anyong aswang na sila nung pagdating nila rito. Walang yase na. Paano nila nagawang maging aswang ngayong tirikang araw? Hindi ko rin po alam, kuya. Ang sabi nila, kapag hindi daw tayo umalis ngayon, papatayin nila tayo. Kuya, galit sila sa atin. Walang yase na. Di, mas lalong hindi tayo alis. Kahit hindi pa kumpleto ang anting-anting ko, lalabanan ko pa rin sila. Mabuti pa. Magpahinga ka na muna, ha? Kukuha lang ako ng kawayan. Huh? Kawayan? Ano naman pong gagawin niyo ron? Para may panlaban tayo sa kanila. Sigurado rin ako kung walang asin at bawang dito sa baling ito eh. Ay, sinadya nilang hindi ako patayin. Para sabihin ko raw sa'yo na huwag mong kunin ang makapangyarihang batong yun. Hindi daw po yun para sa'yo, kundi para sa kanila. Ay, naku. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ayaw nila makuha ko ang batong yon. Gusto nilang mapanatiling kanilang pagkaswang para manatili rin ang kapangyarihan nila. Napakuyom ako ng kamao sa mga oras na yon. Nagmadali akong kumuha ng kawayan at pinatulis ang dulo nito. Marami akong naihanda bago sumapit ang dilim. Nilagyan ko ng mga matutulis sa kawayan ang harap ng pintuan ng kubo, pati na rin ang mga bintana. Nasa gitna ng kakahuyan ang kubo namin, kaya medyo may kalayuan ito sa ibang mga bahay. Hanggang sa hindi ko inaasahan, halos gumalaw ang buong kubo nang may tumalon na nilalang sa bubong. Kumaluskos iyon sa itaas. Sinusubukan sirain ang bubong. Narinig ko rin ang pagkalaskas sa dingding. Kuya, nandiyan na sila, kuya. Pinalikan po nila tayo. Huwag ka matakot. Ako ang harap sa kanila. Akin na muna ang tingin-ting na yan. Kahit paano, malaki yung may tutulong dito sa akin kapag lumaban ako. Ito po, kuya. Huwag niyo po akong iwan dito sa loob. Natatakot po ako. Eto, Gina! Hawakan mo! Kapag may nakapasok na aswang, iharap mo lang sa kanilang talim ng kawayan na yan. Sigurado nga atras sila. Kuya, natatakot po ako. Sasama na lang po ako sa'yo. Kaya mo na bang tumayo, Gina? Baka kasi magdugo na lang ulit yung sugat mo eh. Kuya, kaya ko na po. Sige na, sa likod mo lang po ako. Oo, sige. Naku naman, ayan na. Tumadami na sila. Kaya mo namang magbitbit ng kawayan, di ba? Tulungan mo ako, dali. Opo. Binuksan ko ang pintuan at nandoon na ang mga halimaw. Mga aswang na nag-aabang sa amin. May mga malalaking aso at baboy na mapupula ang mga mata. Mayroon ding nilalang na may katawang tao. Pero sobrang pangit ng itsura. Naghahanda silang umatake sa akin. Kaya inunahan ko na sila. Isa-isa ko silang tinapunan ng mga buhong kawayan. Natabaan ko ang iba sa leeg at tiyan. Napaangil ang mga aswang sa sobrang galit. Pero wala akong balak umatras. Kuya, yung sising na suotin niyo. Umiilaw. Oo nga no. Gumagana ata ang kapangyarihan ng singsing. Talaga po ba? Pero bakit parang mas lalo po silang nagagalit kapag naiilawan sila ng singsing? Parang inaakit sila ng liwanag na yan. Huwag mo naman pasinin yan, Gina. Akin ang iba pang buho ng kawayan. Kailangan natin sila mapatay. Opo, eto pa. Asintahin mo po sila sa dibdib at tiyan. Nakarami rin ako ng napatay na mga aswang ng gabing yun. Yung iba ay umatras dahil epektibo ang proteksyon ko
mula sa mga suot kong anting-anting. Ang bawat aswang na napapatay ko ay nagiging abo ang katawan. Kinuha ko muli ang mga buhong kawayan na tumama sa kanila dahil magagamit ko pa ito. Pagsapit ng umaga, nagkita kami ni Julio sa kuta. Napansin niya agad ang singsing na ibinigay sa akin ni Aling Wona. Teka, hindi mo dapat suotin ang singsing na yan. May dala yung kapahamakan sa'yo. Ano? Pero ayon kay Aling Wona, proteksyon daw ito. Ano ba, huwag kang maniwala sa kanya. Alam kong hindi tayo magkasundo. At galit ako sa'yo. Alam mo yan. Pero sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ka titigilan ng mga aswang habang ginagamit mo yan. Itapon mo yan. O di kaya ibuo mo sa lupa. Teka lang naman. Bakit hindi ako titigilan ng mga aswang? Dahil ang singsing na yan ay may kaugnayan sa mga aswang. At kapag suot mo yan, maaaring ikaw ang susunod na maging pinuno nila. Pero kung hindi mo sila makokontrol, maaari ka rin nilang patayin. Sabi ko sa'yo, kuya. Inaakit talaga ng liwanag ng singsing ang mga aswang kaya dumami sila kagabi. Teka, sinalakay nila kayo? Oo. Pero marami rin ako napatay. Naku, si Aling Wona, tandaan mo, may tinatago siyang sikreto. Ang dahilan kung bakit ayaw naming isuko o ibigay sa iyo ang bato ay dahil maaaring gamitin mo ito laban sa amin para patayin kami. Alam mo, mga aswang kaming lahat dito. Pero ilan lang sabi ng may mabuting puso. Makalipas pa ang ilang araw, habang nasa kubo kami, araw-araw ako nag-iensayo. Alam ko mahihirapan kaming makaalis doon ng buhay at wala rin kaming kakampi sa lugar na iyon. Ngayon, nalaman ko na ang totoong dahilan kung bakit kami pinapunta ng matandang babae. Hindi lang para sa bato, kundi para rin mapuksa ang isang tribo ng mga aswang. Sa mga araw na yun, nabigla ako nang dumating si Pia sa kubo namin. Oh, Pia, anong sadya mo rito? Gusto ko lang sana kayong kamustahin. Nabalitaan ko kasi ang pagsalaki ng mga aswang sa inyo eh. Hindi ka ba kasama sa mga sumalaki sa amin? Hindi Wala akong kaalam-alam sa mga nangyari. Ang gusto ko lang ay maprotektahan kayo dahil alam kong hindi kayo dapat mamatay sa lugar namin. Hindi kayo titigilan ng mga aswang. Kaya mas mabuting umalis na lang kayo. Ayaw ko eh. Alam mo, Pia, lalabanan ko mga aswang na yan hanggang sa kamatayan. Ha? Paano naman ang kapatid mo? Ayos nang ba sa'yo na mamatay din siya? Sa mura niyang edad? Ano ka ba? Puprotektahan ko kapatid ko, no? Ang matandang babae na nagdala sa amin dito. Gusto niya mapuksa ako ang mga aswang. Kaya naman, hindi ako aalis hanggat hindi ko nagagawa ang bagay na yun. Talagang matapang ka ha? Bilib din ako sa'yo eh, no? Pero alam kong may mas malalim kang dahilan bukod doon. Hindi ka naman mananatili sa baryo namin kung yun lang ang sadya mo. Pia, gusto mo ba talagang malaman ng totoo? Ay, sasabihin ko na. Galing ako sa tribo ng Tiglawas. Namatay ang mga magulang ko nung sinasalaki sila ng mga aswang. At malakas ang kutob ko na may kinalaman doon ng tribo ninyo. Ang tribo ng Kalingamat. Ha? Tribo ng Tiglawas? Bata pa lang ako nang mabalitaan kung matagal nang napuksa ang tribong iyon. Kung may katanungan ka, bakit hindi mo tanungin si Dato? Mapagkakatiwalaan ko ba ang dato ninyo? Di sa tingin ko nga, kaya niya kami hinahayaang tumira dito. Para ipakain sa mga katribo niya. Hindi naman ganun ang dato namin, no? Malalaman ko rin ang totoo, Pia. At alam kong malapit ko nang makuha ang kasagutan sa lahat ng mga tanong ko. Natahimik lamang si Pia noong mga oras na yun. Hanggang sa lumipas pa ang isang araw. Nagkita ulit kami ni Julio. Doon ako nagulat nang sabihin niya sa akin ang tunay na pinagmulan
ni Dato Maugat. Hindi pala siya mula sa tribo ng Kalinggamat at dahil sa lakas niya noong kabataan niya, natakot ang lahat na lumaban sa kanya. Sakim at mapanakit si Dato noong kabataan niya. Nang unti-unti na siyang tumanda, doon na siya nagsimulang magpakita ng kabaitan. Naubos ang isang tribo na nakatira lang sa kabilang bayan dahil sa kanya. Isang tribo? Ano namang tribo yun? Ang tribo ng Tiglawas. Inutusan kami ng pinuno na puksain sila dahil magkalaban sila ng pinuno ng tribong yon. Nagpapaligsahan sila kung sino ang karapat-dapat na maging dato. Pero lingid sa kanilang kaalaman na may plano na si Dato Maugat na ipapatay silang lahat. Teka, ang ibig mo sabihin, hindi nakahanda ang tribo ng Tiglawas noong salakayin sila ng tribo ng Kalinggamat? Oo, bilang mataas ang posisyon ni Dato sa amin, wala kaming magawa kundi sundin siya. Kahit labag naman yun sa aming kalooban. Siya palang may dahilan ng lahat. Oo, at siya rin ang dahilan kung bakit kami isinumpa. Sa bawat tribo, mayroong diwata na nagbabantay. At ang sumpa ng diwata ng tribo ng Tiglawas sa amin ay maging mga aswang. Lahat kami, may mga natuwa nung dumating ang sumpa at may mga nalungkot dahil hindi nila matanggap na sila ay naging aswang. Isa nakikita ko, mukhang gusto nang itama ni Dato ang kanyang pagkakamali noon. Nakiusap siya sa akin na tulungan siyang hanapin ang anak ng liwanag . Ang anak ng liwanag? Paano mo naman mahanap yan? Alam mo ba, 3 dekada na ako naghahanap sa anak ng liwanag na yan. Pero wala pa rin nangyayari. Alam mo, nawawalan na ako ng pag-asa ngayon na maganap pa yon. Pagkatapos ng usapan na yon, nagalit ako kay Dato Maugat. Hindi nga ako nagkamali ng akala na may kinalaman siya sa pagkamatay ng aking mga magulang. Hanggang isang araw, pinuntahan ko siya sa kanyang kubo upang tanungin tungkol sa atraso ng tribo ng Tiglawas na pinatay niya. Nagulat siya nang malaman kung paano ko nakuha ang impormasyon. Matagal lang nangyari ang bagay na yun, Lakan. Maging ako'y kinalimutan ko na yun . Gusto mong makalimot dahil alam mong mali ang ginawa mong pagpuksa sa kanila. Hoy, Lakan, hindi ako ang pumatay sa kanila. Yan lang ang sinasabi ng iba pero hindi yan ang totoo. Kung gano'n, ano pa ba talaga ang totoo? Ang mga aswang, sila ang pumatay sa kanila. Inalis nila ang espiritu ko sa aking katawan upang gamitin ako. Ginamit nila ang katawan ko upang mag-utos sa aking mga katribo. Ganon. Aswang na naman ang sisisiin ninyo ngayon. Lakan, hindi ko ito sinabi sa iba. Nakakaalab lang ay si Wona. Hindi totoong ako ang nag-utos. Ginamit lang ako ng mga aswang. Totoo ang sinasabi niya, Lakan. Mahirap paniwalaan, kaya nga hindi na namin sinabi kahit kanino. Kayang gamitin ng mga aswang ang katawan ng tao gamit ang ritual. Bilang isang antingero, alam ko na may ideya ka tungkol doon. 2 taon pa lamang akong antingero. Marami pa akong hindi alam. Noon, buo na ang loob ni Datu na ibigay sa iyo ang bato. Pero napaisip kami, paano kung dumating ang anak ng liwanag? Ang batong yon ang tanging pag-asa ng marami upang mawala ang kanilang pagiging aswang. Teka, Aling Wona. Linawin niyo nga sa akin. Ano ba talagang koneksyon ng singsing na binigay mo sa akin, ha? Bakit parang inaakit nito ang aswang tuwing umiilaw? Magagalit talaga ang masasamang aswang kapag nalaman nilang ibinigay ko yon sa iyo. Ang singsing ay may kaugnayan sa bato. Nailalabas nito ang kapangyarihan ng bato.
Ay nako, alam niyo hindi ko na talaga alam kung sino o ano ang paniniwalaan ko eh. Pero isa lang ang sigurado ako. Nandito ako para puksain ang tribo ng mga aswang. At handa na akong pagbayaran ng kasalanan na yon kung sakaling singilin ako ng natitirang tribo ng Tiglawas. Tinalikuran ko sila noong mga oras na yon. Gusto ko nang patayin si Dato Maugat. Pero parang may pumipigil sa akin, kaya hindi ko magawa. Pagbalik ko sa kubo, nadatnan ko sina Gina at Pia na nag-uusap. Noong una, kinabahan ako para kay Gina. Baka may mangyayaring masama sa kanya dahil isa ring aswang si Pia. Oy, Pia! Anong ginagawa mo dito ha? Sinaktan ka ba dyan, Gina? Ah, hindi po kuya. Dinalaw lang naman po talaga ako ni Ate Pia. May dala siyang kamote. Baka kasi magustuhan ninyo. Pero kung ayaw nyo naman, dadalhin ko na lang pabalik. Ate Pia naman, magugustuhan niyo ni kuya. Diba? Wala akong ganang kumain ng kamote. Sige lang, Gina. Aalis na ako. Mag-iiwan na lang ako ng konting kamote para sa'yo. Sige po. Pasensya na po talaga kayo kay kuya. Napakasuplado po niya ngayon eh. Ayos lang. Ay, grabe ka naman kuya. Nakikipagkaibigan lang siya sa'yo eh. Pero pinakita mo agad na masungit ang ugali mo. No ba, Gina? Hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan, no? Tandaan mo, isa siyang aswang. Kaya huwag kang basta-basta magtiwala. Hindi natin alam kung sino ang tunay at sino ang nagpapanggap sa lugar na to, no? Nakiusap lang naman siya na lumabas ako. Pakiramdam ko naman po, malinis ang intensyon niya. Iniligtas pa nga niya po tayo noon sa kapo niya aswang, di ba? Kahit na ganun, hindi natin siya kilala. Pwedeng pakitang tao lang siya sa lahat, no? Kuya, kung hindi siya aswang, pwede mo ba siyang magustuhan? Ano? Ano ka ba? Hindi ba yung sadya ko rito, no? Yung bato yung sadya ko. Wala akong pakialam sa kanya. Ganun po ba? Kumusta nga po pala yung usapan ninyo ni Dato Maugat? Alam kong may karapatan din si Gina na malaman ang totoo sa likod ng pagkamatay ng aming mga magulang. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng sinabi ni Dato Maugat. Alam kong kahit bata pa siya, nauunawaan na niya ang mga bagay-bagay. Posible po palang gamitin ng aswang ang katawan ng tao para gumawa ng masama. Oo nga eh. 10 taon lang ako noon, Gina. Marami pa akong hindi alam. Nang mamatay ang mga magulang natin dito, talagang lumuwas ako para makalimot sa nangyari. Ay, puti po pala at nabuhay pa tayo. Alam mo, nabuhay lang tayo dahil nagsinungaling si nanay. Yung sabi niya, bababa tayo ng bundok pero paglingon ko, nakita ko kung paano nila pilastan sila nanay at tatay. Basta huwag kang mag-alala, magbabayad din sila. Kuya, hindi ka po ba naniniwala sa sinabi ni Dato Maugat na wala talaga siyang kinalaman? Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano talaga ang totoo eh. Basta, ang sabi ni Julio, galing sa angkan ni Dato Maugat ang mga aswang. Ako na lang maghahanap ng buong katotohanan. Kapag bumalik ka sa kuta nila, kuya, pwede mo po ba akong isama? Hindi na. Alam kong mas ligtas ka rito at hindi makakapasok ang mga aswang dito. Sige po, tikman niyo na lang po itong kamote na dala ni Ate Pia. Ay, naku, sige na nga. Kamusta? Sabi ko na eh, magugustuhan ninyo yan eh. Inaplos ko ang ulo ni Gina at ngumiti ako. Tuwing gabi, palagi kong binabantayan ang paligid. Nakabukas lang ang bintana para makita ko agad kung may paparating. Habang kumukuha ako ng tubig, narinig ko ang malakas na sigaw ni Gina.
Oh, nandiyan na ako! Nasa siya? Ayun! Sa malaking puyo! Ang laki ng pakpak niya at ang itim ng balat! Iyon yung aswang na nakita natin sa itim na bato! Walang iya siya. Lalabanan ko siya. Kapag hindi ko siya kinaya, sasambit ako ng ritual. Pero kuya, hindi siya nag-iisa! May mga kasama pa siya sa ilalim ng puno! Sige na ako ng bahala. Gagamitin ko ang buong kawayan. Kakayanin ko sila. Habang nakikipaglaban ako, sasambitin ko ang ritual para makatulong sa akin. Kuya, isot pa po itong tatlong anting-anting. Ang padagdag ng proteksyon. Sige, akin na! Alam kong ligtas si Gina sa loob ng bahay. Lumabas ako habang panay ang sigaw niya mula sa bintana. Papalapit ang mga aswang. Kaya inihanda ko ang 2 buho na kawayan. Sabay-sabay silang umatake. Kaya't umiiwas lang muna ako. Ngunit nabigla ako nang dumating si Pia. Nasaan yun ang aswang at hinampas ng kanyang pakpak ang mga kalahi niya. Anak mo, Pia! Ikaw na naman! Oo! Hindi ako papayag na masaktan kayo ng mga yan! Ate Pia! Totoo nga ang sinabi mong darating ka kapag sinugod kami! Pero teka, sino ba ang mas malakas? Ikaw o yung aswang na yan? Hindi ko rin alam. Pero pagtulungan natin siya. Sa tingin ko naman, hindi naman siya ganun kalakas eh. Huwag mong maliitin ang kakayahan niya. Isa siyang aswang na hanagom. Sinaunang uri na may angking kapangyarihan. Malakas ang kutob ko na sa kanya nagmula ang lahat ng pagkaaswang. Ano? Akala ko ba ang diwatang nagsumpa? Ayan na siya! Mabilis na lumipad si Pia sa ere at sinalubong ang malakas na pag-atake ng aswang na tinawag niyang Hanagob. Sa ibaba, inasinta ko siya gamit ang hawak kong kawayan. Pero nakailag siya. Sabay silang bumagsak ni Pia sa lupa. Agad ako sumugod. Iniharang ko ang isa pang kawayan bilang panangga. Sumuntok siya. Kinalmot ang likod ko. Pero nakaganti rin ako. Napalo ko siya sa tiyan at narinig ko siyang napaangil. Akala mo ba? Ikaw lang ang marunong malakit! Ayaw mo pa rin silang tigilan! Magpakilala ka kung sino ka! Doon ka sa likod niya umatake! Ako na sa harap! Sige pa, kuya! Patayin mo yan! Oh, pagpagin mo kasi siyang aswang! Talagang hindi kita titigilan hanggat di mo binabalik ang tunay mong anyo! Muli ko siyang hinampas, pero nakailag siya. Sa pagkakataong iyon, si Pia ang nakatama. Kalmot niya ang tumama sa likod ng aswang. Mabilis akong nagsambit ng ritual. Pareho silang napaangil ni Pia. Nagwawala habang dumadaloy ang bisa ng dasal. Nang tumigil ako, sinamantala ko ang pagkakataon at tinarakan ng tiyan ng Hanagob gamit ang kawayan. Tumilapon siya palayo. Lumipad habang nakabaon sa tiyan niya ang kawayan. Naku, pasensya ka na, Pia. Ang sarap mong patayin! Pasensya ka na, nakalimutan ko eh. Aswang ka rin pala. Nanalo ka sa laban, kuya! Parang hindi tumakas siya eh. Pero alam niyang hindi niya kaya makipagsabayan kay Pia. Yung ritual mo, magagamit mo yun laban sa masasamang aswang. At ang anting-anting mo, malaki rin ang tulong. Kita mo, ang sugat mo hindi man lang dumugo. Oo nga eh. Pero umalis ka na nga muna. Baka mapagkamalang pa kitang kalaban eh. Matapos ang laban, dumating si Aling Wona para sunduin ako. Ipinatawag daw ako ni Datu Maugat. Wala akong suot na pang-itaas noon. Kasalukuyan akong nag-iensayo ng pakikipaglaban. Pagkarating sa kuta, agad akong nilapitan ni Datu at mahigpit na hinawakan ang bisig ko. Teka, saan ang galing ang marka sa balikat mo? Ito po. Galing ito sa tatay ko. Ginawa niya ang marka na ito para matukoy na ako.
mula sa tribo ng Tiglawas. Isa ka sa kanila. Ay, naku, Lakan. Ikaw ang hinahanap namin. Hindi lang ito marka ng tribo, kundi palatandaan na ikaw ang anak ng liwanag. Kaya gamitin mo na ang bato. Alisin mo ang sumpa sa amin, pakiusap. Teka. Paanong ako ang anak ng liwanag? Ang marka na yan ay galing sa diwata ng mga Tiglawas. Hindi sa angkan ko nagsimula ang pagkaaswang, kundi sa isang pinuno ng mga aswang. Isinumba niya kami kaya naging aswang kami. Kung ganun, susubukan ko. Mamayang gabi, gagamitin ko ang bato para alisin ang sumpa. Kung ako nga talaga ang anak ng liwanag, gusto kong makatulong sa kanila upang makabalik sa pagiging normal na tao. Mayroong mga tribong nagnanais na gumaling, pero may ilan din na hindi dumating. Marahil dahil ayaw nilang mawala ang kanilang pagiging aswang. Nang gabing yun, isang ritual muna ang isinagawa bago ko mahawakan ang bato. Isinuot ko rin ang singsing dahil may ugnayan daw iyon sa bato. Nang maisuot ko ito, agad na umilaw ang bato. Inilapag ko ito sa ulo ni Dato Maugat. Pero bigla ko iyong nabitawan nang biglang sumalakay ang isang nilalang. Ang hari ng mga aswang! Dumating siya para kunin ang bato! Marami sila! Tato! Kailangan na natin lumaban! Kung hindi, papatiin nila tayong lahat! Naku po, ayaw kong gamitin ang aking pagiging aswang sa laban nito. Lalaban ako bilang isang tao. Para sa mga tao! Ang aswang na Hanagob, siya ang haring aswang. Siya ang dahilan kung bakit tayo isinumpa ng diwata. Kapag siya ay napatay, hindi na natin kailangan ng bato upang bumalik sa dati. Hawak na niya ang bato. Sigurado kong itatago niya yun. Lalabanan ko siya upang mabawi yun. Gina! Akin na po ng kawayan! Ito na po, kuya! Ingat po kayo! Kayong lahat! Samahan ninyo ako sa laban na ito! Kinuha ko mula kay Gina ang 2 buhong kawayan at hinarap ang masamang aswang na umaatake. Nag-anyong aswang si Pia. Lumipad sa ere at inatake ang iba pang aswang. Binali niya ang buto ng mga ito gamit ang kanyang mga pakpak. Bukod sa kawayan at patalim, wala na kaming ibang sandata. Sa gitna ng labanan, nakita ko si Dato Maugat na unti-unting nagbabago ang anyo. Akala ko ba hindi ka lalaban bilang aswang? Hindi ako papayag na may mamatay sa tribo nating may mabubuting puso. Gagamitin ko ang sumpa upang tapusin ang sumpa. Lakan, makikipaglaban din ako. Ako rin po, kuya! Ano ba, Gina? Huwag ka na sumali! Wala kang alam sa pakikipaglaban. Marunong naman po ako, kuya. Palagi niyo akong tinuturuan, di ba? Ang haring Hanagob ay nanonood lamang mula sa ere habang madugong naglalaban ang kanyang mga tauhan laban sa amin. Sa isang iglap, lumipad siya palayo. Alam kong hindi ko siya mahabol. Kaya hinarap na lang namin ang kanyang mga alagad. Bawat aswang na humaharap sa akin ay tinataga ko gamit ang kawayan. Sa leeg, sa dibdib, hanggang sa silay matumba. Hindi kayo magtatagumpay! Hindi kailanman mananaig ang kasamaan! Uubusin natin sila, Lakan, hanggang ang pinuno na lang ang matira. Wala akong ibang hangad, kundi ang ayusin ang lahat. Pero marami sa ating mga kapatid ang naging sakim sa kapangyarihan. Wala na akong magagawa. Kayong mga katribo na lumalaban sa amin, papatayin ko kayo! Dato! Wala silang balak na tigilan ng laban. Desidido silang patayin tayong lahat. Dahil yun ang utos sa kanilang pinuno. At bilang alagad, kailangan nilang sundin yun kahit ibuwis pa nila ang kanilang buhay.
isang malaking aso ang tumalon papunta sa kinaroroonan ko para kagatin ako. Kaya agad akong umilag. Bigla naman akong natumba nang dumagan ang isang dambuhalang baboy sa akin. Dinilaan nito ang aking liig at halos masuka ako sa amoy ng kanyang hininga. Hindi rin ako makakilos ng maayos. Masyado siyang mabigat. Sobrang lansa ng kanyang bunganga. Kaya nasuka ako nang wala sa oras. Bigla ko nakita si Gina na tumalon at sinakyan ang liig ng baboy. Saka itinarak ang kawayan sa ulo nito. Ano, ha? Akala mo siguro matatalo mo ang kuya ko sa pakikipaglaban? Wisit ka, aswang ka! Grabe! Nagawa mo patayin siya, Gina! Napakatapang mo talaga! Opo naman! Gusto ko po kasing maging katulad ninyo. Magaling lumaban. Natatakot din po ako na baka mapatay ka ng mga hayop na yon. Salamat ha! Grabe ang baho talaga ng hayop na yun! Kunti na lang yung natitirang masasamang aswang. Mananalo na po tayo, kuya! Naku, hindi pa rito natatapos ang labanan. Kailangan pa natin makuha ang bato ng kaluluwa para matulungan ang iba pang inosenteng tribo. Gina! Sa likod mo! Nakita ko ang isang aswang na tumalon patungo kay Gina. Agad ko siyang niyakap. Pinulot ang kawayan at tinarak yun sa tiyan ng aswang. Napatay ko siya sa huling saglit. Umalis na kayo, Gina! Alinguna! Konti na lang din ang natitirang kalaban. Sige, doon na lang tayo magkita sa kubo ng dato. Ayoko pong sumama. Gusto ko pang lumaban, kuya! Ano ba? Huwag na matigas ang ulo, Gina! Tara na, Gina. Umalis na tayo. Hindi na nakatanggi si Gina. Nang hilahin siya ni Aling Wona. Ngunit bigla akong napasigaw nang makagat ng asong aswang ang braso ko. Halos ayaw matanggal ng kanyang ngipin. Sobrang baon nito sa aking laman. Hinila pa niya ako at sinimulang ngat-ngatin. Buong lakas ko siyang nilabanan. Hinawakan ko ang kanyang ulo at binali iyon. Sa wakas, napatay ko rin siya. Pagkatapos ng laban, nagtagumpay kami. Ngunit maraming mabubuting aswang din ang nasawi. Pumunta na po tayo sa kubo niyo, Dato. Nandoon sila Aling Won at Gina. Naghihintay sila. Ay nako, nanalo na tayo pero marami pa rin ang nagbuwis ng buhay. Lahat ng nagbuwis ng buhay ay walang ibang hangarin, kundi makabalik sa pagiging normal. Sa tingin ko, lumaban sila hindi para sa sarili lang nila, kundi para rin sa mga iniwan nilang mga mahal sa buhay. Ang haring aswang na yun ang dapat sisihin ang lahat. Opo, tama po kayo. Doon na lang po tayo mag-usap sa kubo ninyo. Kailangan natin pagplanuhan kung paano mapapatay yung pinunong aswang. Nung huli naming inkwentro, tinamaan ko siya sa tiyan ng kawayan. Pero grabe, buhay pa rin siya. Nako, hindi basta-basta mapapatay ang aswang na hinagob. Daig pa niya ang pusang may siyam na buhay. Kailangan madukot ang puso niya para sigurado. Pagkarating namin sa kubo ni Dato Maugat, nakita ko agad si Gina. Tumakbo siya palapit at niyakap ako ng mahigpit. Tuwang-tuwa sa aming pagdating. Doon na nila sa wakas ipinagtapat sa akin ang buong katotohanan sa likod ng sumpa. Ang mga Magindara ang sumumpa sa amin. Sila ang diwata ng tubig. Mga aswang din. Sila ang tunay na nagmamay-ari ng bato ng kaluluwa na ninakaw ng haring aswang. Hindi kung ganun. Paano nagawa ng haring aswang na nakawin yung bato? Hindi ba't hindi sila makalapit sa tubig dagat? Mayroon siyang isang inutusan. Isa ring traidor sa samahan ng mga Magindara. E akala ng mga diwata
Kami ang nakinabang sa itim na bato. May inalagaan lang namin yun dahil akala namin makakabalik kami sa pagiging normal. Ay, pero nadismaya kami nang malamang hindi pala ito gumagana. Dahil, gaya nga ng sinabi ninyo, kailangan ng anak ng liwanag para magpagana sa batong yun. At ako ang taong matagal din yun ang hinahanap. Sino pong mag-aakala na ako pala ang magliligtas sa tribo na siyang pumatay sa mga katribo ko? Maniwala ka, Lakan. Walang kinalaman ang datu sa nangyari noon. Kung mapapasayo man ang bato, ang taging hiling ko na lang ibalik mo sa normal ang iba. Ayos lang sa akin kung manatili akong aswang. Bilang parusa sa mga kasalanan ko sa tribo ninyo. Ano ba? Hindi. Hindi ako magiganti. Kung talagang inosente ka, Diyos ang makakaalam nun. At kung nagsinungaling ka naman, darating ang karma para singilin ka. Makikisabat lang po ako Nasaan po si Kuya Julio sa labanan kanina? Oo nga no. Parang hindi ko rin siya napansin Bilbula nang sabihin kung ibibigay ko sa iyo ang bato. Lakay, doon sa nagsimulang magbago. Baka ayaw niyang ibigay mo ang bato kay Lakan. Datu, natatakot siyang mawala ang kanyang pagkaaswang. Kasi ganid siya sa kapangyarihan. Kaya sigurado akong kakampi siya ng mga masasamang aswang. Habang nag-uusap kami, may kinuha si Aling Wona na kulay pulang tela at ginawa niya itong belo. May sinindihan siyang kulay pulang kandila at lumuhod sa harapan nito. Napapikit ako sa mga sandaling yon habang pilit inaalala kung saan ko na nakita ang ganitong tagpo. Bigla akong kinilabutan. Walang iba kundi sa panaginip ko. Ganoon na ganoon ang suot ng matandang babae na laging nakatalikod sa akin sa aking panaginip. Teka, ikaw? Ikaw ang matandang babaeng nagpapakita sa panaginip ko. Ano pong sinabi ninyo, Kuya? Teka, hindi ako maaaring magkamali. Ganyan ang suot ng matandang babae noong nagpapakita siya sa akin sa panaginip. Tama ka, Lakan. Ako nga yun. Pero hindi ako kagaya ng iba dito. Ako lang ang hindi tinabla ng sumpa dahil isa akong babaylan. Pero wala akong kakayahan na alisin ang sumpa sa kanila. Nung unang dating namin dito sa baryo, alam mo na ba na ako ang taong palagi mong iniistorbo habang natutulog? Oo. Sa simula pa lang, inaasahan ko lang darating ka. Pero hindi ko alam na ikaw palang anak ng liwanag. Kaya ako nagpapakita sa iyo sa panaginip dahil nararamdaman kong isa kang antingero. Inakala kong magagamit mo ang iyong mga agimat para tulungan kami kahit hindi ikaw ang hinirang. Doon lang naging malinog sa akin ng lahat. Kaya pala ako nadala sa baryong ito ay dahil may tumatawag talaga sa akin. Isang panawagan na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa unti-unti na lang lumilinaw ang aking papel sa lahat ng ito. Bigla namang nagsalita si Pia. May inilahad siya na nagpabigla sa amin tungkol sa pagkatao ni Julio. Matagal ko lang napapansin na may kakaibang kilo si Kuya Julio. Pero ni minsan, wala akong pinagsabihan. Anong ibig mo sabihin, Pia? Dato, minsan, nahuli ko siyang nag-anyong aswang. At nakita ko siyang palihim na pumunta sa lugar kung saan ninyo itinatago ang bato ng kaluluwa. Malakas ang kutob ko. Isa siya sa mga ayaw na mawala ang sumpa sa atin. Totoo ba sinasabi mo? Nakilala ko si Julio bilang tapat at matagal ng taninilbihan sa tribo Noon pa man, isa siya sa mga masugid na nagsusulong na mawala ang sumpa sa ating lahi. Abay, imposibleng totoo yung sinasabi mo.
Walang imposible, lalo na kapag kapangyarihan na ang nakataya. Teka, Pia, alam mo ba kung saan palagi nagpupunta si Julio? Ang alam ko, huli kong balita, may sarili siyang kubo. Pero matagal na siyang hindi nakatira ron. Ayon sa ilang taga rito, lumipat na raw siya. Parang alam ko po kung saan. Oh, paano mo naman nalaman? Sa totoo lang po, kuya. Si Kuya Julio ang aswang na hanagob. Naalala mo po ba, kuya? Nung naabutan mo po ako sa bahay na sugatan? Sila po ang may gawa sa akin noon. Nagpalitan niyo sila bilang aswang sa harapan ko. Ha? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin kagad? Kasi baka magalit siya eh. Papatayin ka raw po niya pag sinabi ko. Doon ko lang tuluyang napagtagpi-tagpi ang lahat. Kaya pala sinisiraan ako ni Julio tungkol kina Datu at Aling Wona. May masama pala talaga siyang balak. Siya rin ang dahilan kung bakit unti-unti ako nagtanim ng lihim na galit sa Datu. Noon pa man, sinabi niya sa akin na si Datong Maugat ang nagpapatay sa mga tribong tiglawas. Mga katribo kong pinatay nang walang awa. Kung siya nga talaga ang aswang, ibig sabihin, siya ang gumamit sa katawan ninyo, Dato, para utusan ng mga tauhan ninyong patayin ng tribo namin. Hindi ako sigurado kung siya ang tunay na pinunong aswang, pero hindi ko maalis sa sarili kong isipin na baka nga. Basta po ako. Sigurado po ako na siya po talaga ang aswang. Sa harapan ko po siya mismo nagpalit ng anyo. Gina, kung may alam ka kung saan siya nakatira, sabihin mo na sa amin ngayon. Pupuntahan namin siya. Sige po. Doon po siya sa tabing ilog. Iyong may malalaking kahoy, doon po ang kubo niya. Sumpa ang lugar na yon. Bahala na. Sumpa na kung sumpa, pero susugurin ko pa rin siya. Kailangan natin makuha ang bato. Hindi na ito dapat magpatuloy. Mahabang panahon na tayong pinaglaruan. Panahon na para tapusin ang kasamaan niya. Sasama ako sa iyo, Lakan. Ako rin. Kung isa ako sa ginamit niya noon, nais kong bumawi sa kanya. Isuot mo ang singsing mo, Lakan. Kapag umilaw yon, mababawasan ang lakas ng aswang. At kapag nakuha mo na ang bato, bumalik ka kagad. Kailangan mong buhayin ang bato ng kaluluwa para maalis na ang sumpa sa amin. Sige po, gagawin ko po yun, Babaylan. Pangako ko. Pakiusap, huwag mong hahayaan na mamatay ang asawa ko. Asawa? Oo, asawa ko si Datu Maugat. Umaasa ko na sa kabila ng galit mo sa kanya, magkasama pa rin kayong babalik. Tinuntun namin ang tinatawag nilang lugar ng sumpa. Isa itong lugar na puno ng malalaking punong kahoy. Laking gulat ko nang makita kong kulay itim ang karamihan sa mga dahon at nagsiliparan ang malalaking paru-parong itim na tila may daladalang masasamang enerhiya. Sa paligid ay may mga nakasabit na sungay ng kalabaw, mga sulo na hindi nawawala ang apoy at usok na lumalabas mula sa isang malalim at madilim na kuweba. Iniwan na namin sina Gina at Aling Wona sa kubo upang hindi na sila madamay. Dahan-dahan naming nilapitan ang kuweba at doon ko napagtanto na may patibong nga. Tingnan niyo! May mga panas sa gilid. Mukhang tayo ang target niyan. Walang iya. Sinadya talaga yan para wala makapasok. Sa tingin ko, may ginagawa ngayon si Hanagob sa loob. Baka sinisimulan na niyang ritual para gamitin ang bato. Kailangan natin malampasan ang unang pagsubok. Sigurado akong hindi lang ito ang patibong na inihanda niya para sa atin. Basta mag-ingat kayo Ilag kong ilag. Ayoko namang may mamatay sa inyo bago pa man natin siya harapin. You know, may hagdan
gilid. Doon tayo tumalon. Dali! Agad kaming sumunod kay Pia at tumalon papunta sa hagdan. Sa awa ng langit, nalampasan namin ang mga pana. Ngunit hindi pa kami nakakahinga ng maluwag. Biglang nabiyak ang bahagi ng hagdan. Muntik lang mahulog si Dato Maugat. At sa sobrang bilis ng pangyayari, buti na lang ay nahawakan ko siya. Tumawag ka lang, Dato! Hindi ka pwede mahulog dyan! Mamamatay ka dyan sa mga ahas na yan! Hindi ka kakayaning hilahin ni Lakan, Dato! Magpalitan niyo ka na lang bilang aswang! Lumipad ka na! Tama siya, Dato! Sige na! Ang bigat mo talaga eh! Hindi ko na kaya! Bitawan mo ako! Dalian mo! Lakan, tingnan mo yun! May malaking ahas papunta rito sa kinaroroonan natin! Bitaw na lagan! Kaagad ko namang binitawan si Dato Maugat. Nang malapit na sa akin ang ahas para kagatin ako, hinila ako ni Pia at siya na yung humarap sa malaking ahas na yun. Galit at sinusubukan ng ahas na kagatin si Pia. Pero hindi ito nagtatagumpay dahil mabilis lumipad si Pia. Bigla niyang pinulupot ang katawan ni Pia ng kanyang buntot. Kaya nang buong lakas na nagwala si Pia doon. Kaya tumalsik ang ahas. Nakita kong mas pinahaba ni Pia ang kanyang kuko at itinusok yun sa liig ng ahas. Kaya nagawa niya ito patayin. Grabe, pinag-isipan talaga ni Julio ang kanyang patibong na gagawin. Hindi. Dati nang may patibog sa lugar na to. Kaya ito tinatawag na lugar ng sumpa. Pero nagawa niyang kontrolin ng lahat dahil may ritual siyang ginagawa. Ay nako. Tara na nga. Pasukin na natin ang loob ng kuweba para matapos na natin ang buhay ng aswang na hanagob na yon. Pero tandaan niyo kailangan pa rin natin mag-ingat. Dahil hindi natin alam kung ano pang naghihintay sa atin. Oo, tama ka. May nakita kaming 3 lagusan sa loob ng kuweba. Nagdesisyon kaming unahin ang nasa ibaba. Pagpasok pa lang namin, bumugad sa amin ang mga naaagnas sa katawan ng mga tao. Mga gutay-gutay at halos matunaw na sa dumi at uod. Kumalat ang napakabahong amoy kaya sabay-sabay kaming napasuka. Agad kong tinakpan ng kamay ang ilong ko at lumabas ng lagusan. Putik! Ang baho naman nun! Hindi ko kaya yun, grabe! Dito niya siguro dinadala ang mga nabibiktima niya para walang makaalam na siya ang pumapatay sa kanila. Lintik na huyong yon! Ay nako! Akala ko matapat siya! Pinagkatiwalaan ko pa naman yung batang yon! Naku, huwag na kayo mag-alala, Dato. Malapit na rin matapos ang laro niya. Hindi na siya makakalusot ngayon. Tara na! Tignan na lang natin ang pangalawang lagusan. Sige na, ako na ang mauna. Pagpasok namin sa ikalawang lagusan, isang bangkay ng babae ang agad naming nakita. Puno ng sugat ang katawan nito. Halatang bago pa lang ito namatay. Mainit-init pa ang balat. Natigilan kami. Nagkatinginan sila Dato at Pia. Parehong halatang nabahala. Walang yan. Bilisan natin. Nakaamoy ko. Birhin pa ang babaeng ito. Gamit ang dugo niya. Malamang nagsasagawa na si Julio ng ritual. Tama. Ritual gamit ang bato ng kaluluwa. Kapag nagtagumpay siya, tuluyan na tayong hindi makakabalik sa pagiging normal. Lulubos ang sumpa sa buong tribo. Lakan, parang awa mo na, gawin mo ng paraan. Ayoko mamatay bilang aswang pakiusap. Opo, ginagawa ko ang lahat. Tara na. Hanapin na natin siya. Baka naroon siya sa huling lagusan. Oo, kung gagawin niya ang ritual. Sigurado kung doon niya isasagawa. Para hindi pa huli ang lahat. Sana hindi pa siya nagtatagumpay sa masama niyang balak.
Tumakbo ako papunta doon sa panghuling lagusan. At palabas na pala yun. Doon namin nakita si Julio. Nakaluhod habang itinataas ng kanyang kamay ang bato ng kaluluwa. Nakita kong umiilaw yon. Mayroon pang alay ng katawan ng tao at mga hayop na sinusunog niya sa apoy. Itigil mo yan! Madali na sana ako matatapos. Pero dahil dumating kayo, mamaya ko na lang ipagpapatuloy. Matagal nang naubos ang lahi mo, Lakan. Kaya ano pa bang ginagawa mo sa lugar na ito? Hayop ka! Ikaw ga talaga ang pinuno ng aswang. Ikaw din ang nanakit sa kapatid ko! Sinaktan ko siya. Oo! Pero dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil hindi ko sa pinatay. Bakit mo naman to ginagawa, Kuya Julio? Bakit pa, Mapia? Gusto mo bang bumalik sa pagiging tao? Para alilain ang mga tato na tinatawag ninyo? Mas mataas sa tayong uri ng aswang at parehas tayong malakas. Kung sa akin kakakampi, ibibigay ko sa iyo ang katahimikan na hinihiling mo. Lahat ng hihilingin mo, mapapasayo. Basta sambahin mo lang ako. Hindi maaari. Hindi ako sasamba sa'yo. Nang dahil sa kasakiman mo, marami ang nagbayad na katribo natin. Dapat ka nang mamatay! Uyo! Sisingilin kita sa lahat ng kasalanan na ginawa mo. Pati ang paninira mo sa pangalan ng dato. At sa pananakit mo sa kapatid ko! Hinanda ko ang sandata na dala ko at buong tapang na sinugod ang aswang. Umilag siya. Pero hindi ko naaninag ang kanyang katawan. Bigla niya akong tinadyakan sa tiyan. Sabay hila sa dala kong kawayan at nakuha nga niya iyon sa akin. Hinawakan niya ang ulo ko. Tsaka biglang tinarakan ng katawan ang tiyan ko. Kaya dahan-dahan na lang ako napaluhod sa lupa. Lakan, hanggat may tiwala ka sa anting-anting mo, kusang ihilom ang sugat mo. Pia! Tulungan mo na sa Lakan. Ako na ang haharap kay Julio. Wala ka nang ibubuga, matanda ka. Aswang ka nga. Pero hindi mo kakayanin. Wala namang problema sa akin kung mapapatay mo ako. Ang mahalaga, lumaban ako sa iyo bilang dato. Traitor ka! Nakita kong sinugod ni Dato maugat si Julio. At doon na lumabas ang tunay na nakakatakot na itsura ni Julio. Makikita talaga na nagkaroon siya ng kakaibang kapangyarihan. Mas naging mabangis na aswang ang kanyang anyo. Nagkaroon siya ng sungay. Namumula ang mga mata at hubad-hubad na sobrang itim ang katawan. Humaba din ang mga kuko nito sa paa at kamay. Binuksan niya ang kanyang pakpak at malakas na hinampas ang dato. Tumalsik naman ito, pero sinundan pa niya iyon ng malalim na kalmot. Kakayanin mo bang lumabas sa akin? O baka naman pwedeng si Pia naman ang hanapin ko? Ha! Akala mo siguro luluhod ang lahat sa'yo kung sakaling maging hari ka na ng baryo. Hindi lahat ng tao sa atin gusto maging aswang, Julio. Mas pipiliin na lang ng iba na magpatiwakala kaysa maging sunod-sunuran sa isang walang kwentang pinuro na kagaya mo. Ganun pala. Yes! Uunahin na kitang patayin kaysa sa kanila. Julio! Huwag mong gaganawin ang dato! Ah! Gusto mo talaga sumukan ng lakas mo sa akin, Pia? Oo! Dahil gusto kong protektahan ng dato. Akala ko isa kang kakampi. Pero nagkamali ako. Hayop ka! Ikaw pala ang nangunggong ng traitor sa tibo! Kahit babae ka, papatulan talaga kita! Nagkaroon ng sugat si Julio sa kanyang tagiliran nang kalmutin ito ni Pia. Muli silang naglaban sa ere at masasabi kong pareho silang malakas at mabilis. Hinawakan ko ang aking mga anting-anting at hinila ang kawayan
na nakatarak sa aking tiyan. Sa mga oras na yon, hindi man lang ako nakaramdam ng sakit. Dahan-dahan kong hinipo ang tiyan ko at nawala nga ang sugat ko ng biglaan. Alam kong dahil iyon sa tiwala ko sa anting-anting, kaya ako gumaling ng ganoon kabilis. Ayos ka lang ba, Dato? Oo, wag mo na akong intindihin. Tulungan mo na lang si Pia na labanan ng aswang na Hanagob. Sige, Lakan, ipangako mo sa akin na kapag magtagumpay tayo sa laban, hindi ka alis sa bahalong ito. Pero bakit naman? Basta, kailangan ka namin. Mangako ka muna. Sige, pinapangako ko. Iwan ko muna kayo at kailangan kong harapin at patiin ang aswang na Hanagob. Gusto ko sanang magbanggit ng ritual, pero hindi yun pwede dahil may kasama akong 2 aswang. Umilaw naman ang singsing na suot ko. At bigla akong dumutang sa ere, papunta sa kinaroroonan ni Pia at Julio na naglalaban. Hindi ako napansin ni Julio, kaya tinarak ko sa kanyang likuran ang kawayan. Napatingin siya sa akin at bigla akong sinakal ng mahigpit. Nakita niya ang umiilaw na singsing, kaya nabitawan niya din ako at umatras. Hindi lang ako ang mapapatay ng singsing na yan. Pati na rin ang 2 kakampi mo. Tingnan mo sila. Nanghihira din kagaya ko. Hindi! Ano? Wala ka bang balak na tanggalin ang singsing na yan? O hihintayin mo muna na mas maunang mamatay ang 2 mong kasama? Pero kapag ginawa ko yun, mahihirapan na ako matalo ka. Dahil wala ka naman talagang kakayahan na matalo ang alangan. Lakan, sagurin mo na siya. Huwag mo na kaming intindihin ni Dato. Hindi lang kayo ang kailangan kong iligtas, kundi ang iba pa. Kaya kailangan ko tong gawin. Magtitiis muna kayo sa sakit dyan. Para bang nagkaroon ako ng pakpak dahil lumilipad din ako sa ere para sugurin si Julio. Itinuon ko sa kanya ang sinag ng aking singsig, kaya napilitan siyang takpan ang kanyang mga mata. Nang makalapit na ako sa kanya, buong lakas kong sinuntok ang kanyang dibdib ng 2 beses. Sunod-sunod ang pag-angal ng aswang na si Hanagob. Kaya mabilis kong kinuha mula sa kanyang palad ang bato ng kaluluwa. Nagtagumpay akong makuha iyon at doon ko na tinanggal ang singsing sa daliri ko. Agad na nanumbalik ang lakas ng aswang na Hanagob at muli siyang sumugod sa akin. Ibalik mo sa akin ang bato ng kaluluwa! Hindi pwede! Hindi ito para sa'yo dahil sakit ka! Kung ganon, papatayin kita! Lakan! Hindi! Hayop ka, Julio! Anong ginawa mo sa Dato natin? Hindi ko nakasalanan kung mamatay siya! Mas pinili niyang ibuwis ang kanyang buhay para iligtas ang tao nito! Walang iya ka talaga! Napakasama mo nila lang! Ginamit ko ang bato ng kaluluwa at buong lakas na hinampas iyon sa dibdib ng aswang na Hanagob. 2 beses kong inulit ang pag-atake hanggang sa makita kong nanghina ang aswang. Biglang lumipad si Pia palapit sa aming kinaroroonan at tinarak ang kanyang mahahabang kuko sa dibdib ng aswang. Kitang-kita ko kung paanong hinila niya mula sa dibdib ng aswang ang kanyang puso. Hindi pa siya nakontento doon. Binalian pa niya ng leeg ang aswang na Hanagob. Nararapat lang yan sa'yo! Hayop ka! Pati na siya. Kailangan nating dalhin si Dato pabalik doon sa kuta para mabigyan siya ng tamang lunas para sa kanyang mga sugat. Oo, ako na magbobuhat sa kanya. Sige, mauna na kayo, Pia. Bago natin simulan ng ritual,
2 araw ang lumipas bago mabalik ang mali ni Dato Maugat. Akala talaga namin ay mamamatay na siya. Lahat ng mga katribo na gustong maging normal na tao ay dumating upang alisin ang sumpa sa pagkaaswang sa kanilang katawan. Isa-isa kong nilapitan ng bato ng kaluluwa ang kanilang mga ulo. Nang masaling sila nito, sumuka sila ng itim na bato mula sa kanilang katawan. Matagal ang naging proseso hanggang sa matapos ang lahat. Ang lahat ng mga itim na bato ay itinapon at tinunaw sa mainit na ginto. Nako, matagal ko na itong hinihintay. Tao na ako ulit! Ako rin! Dato, sobrang saya ko dahil sa wakas. Mararanasan ko ng ka namin dito, Lakan. Kuya, kailangan ka raw ni Ate Pia. Psst, uy, umahimik ka nga. Usapang matanda to. Dito ka rin naman nagmula, Lakan. Kaya bumalik ka na rito sa banyo. Gusto namin na ikaw ang pumalit bilang dato.